Kuya Agustin Stories present Mafia Boss Secret Wife, written by Eshang. Ikakasal ngayon sina Evan at Lovely at matinding saya ang nararamdaman ni Lovely dahil finally ay ikakasal na siya sa lalaking mahal niya. Ngunit malayo pa lang siya sa altar ay kitang-kita niya na hindi masaya ang kanyang groom na walang kahit na anong reaksyon sa mukha nito. Pero pilit pa ding ngumiti si Lovely kahit na sa kalooban niya ay nasasaktan na siya at nais niyang umiyak pero pinigilan niya. This is what I want, ang maikasal sa lalaking minamahal. Ngunit ako lang naman ang may gusto sa kasal na to. Ani Lovely at mapait na ngumiti. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa gitna ng simbahan hanggang sa makarating siya sa lalaking naghihintay sa kanya. You can run, Evan. Pwede kang tumakbo palayo sa akin at paalis dito. Pwede mo akong iwan. Hindi kita pipigilan. Alam kong hindi ka masaya sa akin at hindi mo naman talaga ako mahal. Kaya hinahayaan kita ngayon, Evan. Run away from me. Kasi oras na manatili ka, hindi kita pakakawalan pa. Sabi ni Lovely habang nakatingin kay Evan. Titig na titig sila sa isa't isa. Wala namang imik si Evan na kinuha lang ang kamay ni Lovely. Hindi kita iiwan dito mag-isa. Magpapakasal tayo. Sagot ni Evan. At sa araw na iyon ay kinasal sila ng puno ng sakit at hinagpis. Habang ang mga taong nanonood sa kanila ay masaya. Nang halikan ni Evan ang labi ni Lovely ay siyang pagtulo ng mga luha ni Lovely. Hindi sa saya, kundi sa lungkot na nararamdaman dahil alam niya ang totoong ang lahat ay walang katotohanan. Mabuhay ang bagong kasal! Sigawan ng mga tao sa reception. Pilit ang ngiti ni Lovely sa lahat. Nagpapasalamat lang siya sa mga bumabati sa kanila. Hinayaan niya ang mga bisita nila na magsaya sa baba. Si Lovely ay nasa rooftop ng hotel na pag-aari ni na Evan. Malamig ang simoy ng hangin at idagdag pa ang madilim na kalangitan. Rinig na rinig ni Lovely ang kasiyahan sa ibaba. Habang masaya sila, hindi nila alam na nagluluksa ang puso mo. Sabi ng katabi ni Lovely na si Howard, ang kanyang kaibigan na sinamahan siya. Masaya dapat ako kaso hindi ko magawang maging masaya. Lalo na at alam ko ang totoong hindi naman ako mahal ng lalaking pinakasalan ko. Ako lang ang nagmamahal sa aming dalawa. Ani Lovely. Ramdam ang pait at sakit sa kanyang boses. Binigyan ko siya ng pagkakataon na takasan ng kasal. Natakasan ako, pero nanatili siya kaya umasa na naman ako. Ang sakit-sakit lang, pero wala. Handa akong magpakatanga dahil mahal na mahal ko siya. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Kung magiging masaya ako dito, mananatili ako. Determinadong sabi ni Lovely. Napabuntong nga si Howard. Paano kung sobrang sakit na? Mananatili ka pa din ba? Tanong ni Howard. Pagak na natawa si Lovely at pinahid ang luhang naglandas sa kanyang mga mata. Kahit masakit mananatili ako. Dahil ganun ang pagmamahal para sa akin. Hindi mo siya iiwan basta dahil lang nasaktan ka. Sakit ang magpapatatag at magpapatibay sa isang tao. Sakit ang rason para magpatuloy pa. Determinadong sabi pa ni Lovely. Tunay ngang mahal na mahal ni Lovely si Evan dahil handa nitong gawin ang lahat para sa lalaki. Kahit na hindi kayang suklian ni Evan ang pagmamahal niya. Pero dahil kakaibang babae si Lovely at malaki ang kanyang kumpiyansa sa sarili, ay hindi siya basta bibitaw. Gagawin niya pa din ang lahat para makuha ang puso ni Evan kahit na walang kasiguraduhan. Hating gabi na ngunit nagkakasiyahan pa din ang kanilang mga bisita. Bumaba si Lovely upang tignan ang mga ito. Lasing ng iba at tumba na pero may ibang patuloy pa din. Lovely, tara dito! Samahan mo naman kami! Aya ng isang babae na bakas na ang pagkalasing sa muka. Hello, kamusta kayo?
Tanong ni Lovely nang makalapit siya sa mga ito. Ito tumba na ang iba sa amin pero kaya pa namin. Ani ng isang babae. Naging masaya naman ba kayo? Pasensya na, medyo napagod lang ako kanina at parang hinihila ako ng kama kaya humiga muna ako. Paliwanag ni Lovely sa mga ito. Ano ka ba naman, Lovely? Ayos lang yun. At saka naging okay naman kami. Congrats pala sa inyong dalawa. Maging masaya sana kayo bilang mag-asawa. Pagbati ng isang babae pa. Ngumiti si Lovely pagkatapos magkagat ng labi. Hindi ko alam kung magiging masaya kami. Ani Lovely sa kanyang isipan. Hindi ko talaga akalain pa din nakasal na ngayon si Lovely. Parang kailan lang hinihintay ko pa siya. Bala ko pa naman sanang ligawan. Pero ngayon, Pero okay na din, masaya ako para kay Lovely dahil masaya siya na pinakasalan niya ang lalaking mahal niya. Ani ng isang lalaking may pagtingin kay Lovely. Natigilan si Lovely. Una pa lang nararamdaman niya na noon na parang may pagtingin sa kanya ang lalaking nagsalita pero ayaw niya naman mag-assume. Pero ngayong galing na mismo sa bibig ng lalaki ay hindi niya alam ang kanyang reaksyon. Nalulungkot siya dahil hindi niya ito masusuklian. Nag-angat ng tingin ang lalaki kay Lovely. Kita ang kalasingan sa namumungay na mga mata nito, ngunit nagawa pa ding ngumiti. Basta kapag sinaktan ka ng asawa mo, Lovely, sabihin mo agad sa akin. Itatakas kita at ilalayo sa kanya. Sabi ng lalaki. Lakas mo naman! Saad ng babaeng katabi niya. Talagang ilalayo ko si Lovely sa kanya. Oras na may gawin siyang hindi maganda sa babaeng iniingatan at minamahal ko. Hindi sinasaktan ng babae, kaya ayusin lang ni Evan dahil madami kaming makakalaban niya. Ani mo'y nagbabantang sabi ng lalaki. Napangiti si Lovely. Thank you, Zyron. Pasasalamat ni Lovely. Wala yun, basta ikaw. You're special to me kaya hindi ko hahayaan na masaktan ka. Kapag nakita kong umiyak ka ng dahil sa kanya, hindi talaga ako magdadalawang isip. Ani pa ni Zyron at tuluyan na itong dinala ng antok dahil na din sa kalasingan. Isa-isa nang napasubsob ang mga ito sa lamesa. Hinayaan ni Lovely ang mga ito. Nagpunta siya sa tabing dagat habang yakap ang sarili. Humahampas ang hangin sa kanya kasabay ang tunog ng paghampas ng alon. Ang puting bestida niya ay hinahangin rin, maging ang ilang hibla ng kanyang buhok. Naramdaman ni Lovely ang isang presensya sa kanyang likuran. Pero hindi siya lumingon. Ngunit kilala niya agad ang taong ito. Sa amoy pa lang ay alam niya na. What are you doing here? Masyado ng gabi. Baritong boses na sabi nito at ipinatong kay Lovely ang kanyang jacket. Nagpapahangin lang, hindi na ulit ako makatulog. Sagot ni Lovely. Yumakap ang isang braso ng lalaki sa kanyang bewang. Napaigtad si Lovely nang maramdaman niya ang labi nito sa kanyang balikat. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Sasamahan muna kita dito, baka kung anong mangyari sa'yo. Sabi ng lalaki, si Evan ang kanyang asawa, ang kanyang pinakasalan. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Hinayaan ni Lovely na halik-halikan ng kanyang asawa ang balikat niya maging sa leeg. Binigyan niya pa ito ng access. Evan, tawag ni Lovely. Tugon ni Evan. Kung wala naman talaga ay huwag ganito dahil umaasa ako. Sobrang sakit na, Evan. Kaya sana huwag mong dagdagan pa ang sakit. Alam kong hindi ka naman talaga masaya na ikasal tayo. Kaya bakit hindi ka tumakbo palayo sa akin? Bakit hindi mo ko iniwan nung ikakasal na tayo kanina? Takang tanong ni Lovely, hindi yun mawala sa kanyang isipan simula kanina. I don't know pero may nagsasabi sa akin na huwag kitang iwanan. Kaya hindi ko ginawa. May nagsasabi sa akin na manatili ako. Sagot ni Evan habang bahagyang kunot ang noo. Masaya ka ba, Evan? Masaya ka ba sa akin? Masaya ka bang ikinasal ka sa akin? Sa babaeng hindi mo naman mahal? Tell me, para isahang sakit na lang. Be honest too. Sabi ni Lovely sa mahinang boses, pumiyok pa siya. Natigilan si Evan sa ginagawang paghalik nito sa kanyang lieg. Huminga si Evan at hinigpitan ang yakap kay Lovely. Just trust me, wife. Pagkatiwalaan mo lang ako. I want your trust. Sagot ni Evan na malayo sa tanong ni Lovely. Malaking tiwala ko sa'yo, Evan.
at huwag mo sanang sirain. Sagot ni Lovely. Trust me, wife. Yun lang ang gusto ko. Ang pagkatiwalaan mo ko. Sabi naman ni Evan. Nagtataka si Lovely ngunit nagtiwala siya kay Evan. Alam niyang may ibig sabihin ito at may nais itong ipahiwatig na hindi niya lang makuha. Pero ang tanging masasabi niya ay malaki ang kanyang tiwala sa kanyang asawa. 2 araw ang lumipas matapos ang kanilang kasal ay parang normal lang silang mag-asawa. Maayos naman ang mga araw na magkasama silang dalawa. Ngunit hindi maiwasan ni Lovely na maramdaman ang panlalamig minsan ni Evan sa kanya. Nagising si Lovely nang maramdaman niyang may humahalik sa kanyang balikat. Magaan at marahan ang halik na parang hinihele siya. Evan? Ungot niya. Hinalikan siya ni Evan sa leeg at nang humarap si Lovely sa asawa ay agad siya nitong siniil sa labi ng halik. Napahawak si Lovely sa balikat ni Evan at tinugon ang halik nito. Anong oras na? Mukhang masyado ka na atang ginabi na naman. Ani Lovely nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ngunit hinahalikan pa din ni Evan ang kanyang pisngi, ilong, noo, maging ang labi niya. Hinaplos ni Lovely ang pisngi ni Evan nang bumuntong hininga ito. Kita niya ang pagod sa muka ng asawa. Marami ka bang ginagawa sa opisina? Halata ang pagod sa mukha mo. Ayos ka lang ba? Sabihin mo sa akin. Malambing na sabi ni Lovely. I'm okay, wife. I can handle. Maikling sagot ni Evan. You sure? Magsabi ka sa akin ha kapag hindi ka okay at kapag pagod ka na. Magpahinga ka din, Evan. Ayokong nagkakasakit ka. Sabi ni Lovely. Ayos lang talaga ako, wife. Marami lang mga ginagawa sa opisina. Sagot ni Evan at tumayo. Tinanggal niya ang kanyang coat maging ang kanyang suot na long sleeves. Tinanggal niya din ang kanyang pantalon kaya ang tanging natira sa kanyang katawan ay ang boxer short niya. Namula ang pisngi ni Lovely na pagmasdan ang katawan ng asawa. Ano ba naman yan? Hay, tukso. Lumayo ka sa akin at baka makain ko ang asawa ko nang wala sa oras at plano. Sabi ni Lovely sa kanyang isipan. Tumingin siya sa gitnang parte ng kanyang asawa. Diyos ko Lord, bakit ang laki? Tanong pa ni Lovely sa isip. Lumapit si Evan sa kanya. Agad siya nitong kinabig para mayakap. Ramdam na ramdam ni Lovely ang hubad na katawan ng asawa. Sumandal siya sa bandang dibdib nito. Rinig na rinig ni Lovely ang mabilis na pintig ng puso ni Evan at ang mainit na yakap nito sa kanya. Evan? Tawag ni Lovely. Let's sleep na, wife, and let me hug you. I need your hug. Hug me too. Ani ni Evan na animoy nagpapalambing. Hinaplos ni Lovely ang bandang dibdib ng asawa na malalim na ngayon ang paghinga. Ayos ka lang ba talaga? Pagod na pagod ka. Nag-aalalang sabi ni Lovely. Mag-leave ka kaya muna. Ilang araw pa lang ay pagod ka na agad sa trabaho mo. Magpahinga ka muna. Suhestyon ni Lovely. I'm okay, wife. Don't worry, okay? Naibsan ng pagod ko dahil nayakap na kita. Sagot ni Evan. Kinilig naman si Lovely na namula pa ang mga pisngi na parang bata. Kumain ka na ba? Pag-iiba ni Lovely. No. Sagot ni Evan para lumayo ang mukha ni Lovely sa dibdib ni Evan. Tinignan niya ang mukha ng asawa. Hindi ka pa kumain? Pati ba naman sa pagkain hindi ka nag-aasikaso? Kapag talaga nagkasakit ka, Evan, sinasabi ko sa'yo. Sermon ni Lovely. Nandiyan naman ang asawa ko para alagaan ako kapag nagkasakit ako, di ba? Ngiting tanong ni Evan. Pabirong hinampas ni Lovely ang matigas na dibdib ni Evan. Kahit na ba'y alagaan kita, huwag mo pa din pababayaan ang sarili mo, lalo na sa pagkain. Nako Evan, ginigigil mo ko. Nanggigil na sabi ni Lovely na pagak na tinawanan ni Evan na animoy tuwang-tuwa. Patingin nga ng gigil. Pangaasar ni Evan para samaan siya ng tingin ni Lovely, pero pinatakan niya ang labi nito ng halik. Mas binabaliw mo ko ng gusto. Baka kapag hindi ko napigilan ng sarili ko ay hindi ka makalakad bukas dahil sa gagawin ko. Sabi ni Evan. Napalunok si Lovely at parang na-excite siya. May ideya na siya sa sinasabi ni Evan at parang gusto niyang gawin na nila. Kailan ba tayo mag-honeymoon?
Nahihiyang tanong ni Lovely. Kailan mo ba gusto? Tanong ni Evan at hinaplos ang likuran ng asawa. Nagkagatlabi si Lovely. Nagkukuryente siya sa simpleng haplos ni Evan sa kanyang likuran. Ikaw ba? Ikaw lang naman ang hinihintay ko. Sagot ni Lovely. Ngumiti si Evan at nagkagat ng labi. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa. Bumaba ang kanyang tingin sa labi nitong kagat-kagat niya. Stop biting your lips, wife. I might not control myself. At baka dito tayo mag-honeymoon bigla, and I don't want that dahil gusto kong maging memorable ang unang gabi natin. Ani ni Evan habang nakatikin pa din sa labi ni Lovely. Kinabig na muli ni Evan si Lovely. Sumiksik naman si Lovely sa kanyang dibdib. At sa gabing yun ay tahimik ngunit masaya ang kanilang mga puso na natulog. Kinabukasan, nagising si Lovely ngunit wala na sa kanyang tabi ang asawa. Napabuntong hininga siya, tsaka tumayo. Wala man lang siyang kahit na anong iniwan. Ani Lovely. Umaasa siyang may sticky note siyang makikita galing sa asawa ngunit wala. Pakiramdam niya talaga minsan ay wala talagang pakialam ang asawa niya sa kanya. Ngunit minsan ay iba din ang kilos ni Evan. Hindi niya ito maintindihan kung ano nga ba talaga siya para kay Evan dahil nararamdaman niya minsan na espesyal siya sa kanyang asawa. Tumunog ang phone ni Lovely kaya agad niya itong sinagot. Hello girl, asan na you? Bungad ng babae sa kabilang linya. Huwag mong sabihin na nakalimutan mong may lakad tayong dalawa. Nanliliit ang mga matang tanong ng babae kahit na hindi naman niya kaharap si Lovely. Nakalimutan ko nga Claire. Sagot ni Lovely. Sabi na nga ba, bilisan mo na lang na magbihes. Huwag ka na masyadong magpaganda dahil maganda ka naman. Hintayin ka namin sa tagpuan ha. Kapag hindi ka dumating within 30 minutes, iiwan ka na namin. Sabi ni Claire at binaba na agad ang tawag ng hindi pinapasagot si Lovely. Napahinga si Lovely na wala talaga sa isip niyang may lakad sila ng kanyang mga kaibigan. Masyado siyang occupied kakaisip sa asawa niya. Nagmadali na si Lovely sa pag-aayos ng sarili at pagbihes. Nagtaxi siya kahit na may sasakyan naman siya. Marunong siyang mag-drive pero dahil kasama niya ang mga kaibigan niya ay hindi niya ito ginamit para ma-enjoy nila ang kanilang bonding. Gagala lang naman sila ngayon pero si Claire lang ang kanyang naabutan nang makarating siya sa kanilang tagpuan. Late ka na bestie, umalis na sila dahil may importante daw na gagawin kaya tayo na lang na dalawa. Pero okay na, ma-enjoy naman natin kaya gora na. Hyper na sabi ni Claire na agad kumapit sa braso ni Lovely. Bibo si Claire at sa kanilang magkakaibigan ay ito ang pinakamakulit. Pero natutuwa naman sila, lalo na si Lovely. Close na close silang dalawa at halos magkapatid na ang turingan sa isa't isa. Kamusta pala kayo ng asawa mo? Tinatrato ka naman ba niya ng maayos? You know, Ani Claire. Maayos naman kaming dalawa. He's sweet, caring. Pagod lang siya madalas sa trabaho pero bumabawi naman kapag nawawalan siya ng oras sa akin. Sagot ni Lovely. Mabuti naman kung ganon. Talagang puputulin ko ang pinagmamalaki nga kapag hindi niya nagampanan ang pagiging asawa niya sa'yo. Nagbabantang sabi ni Claire. Napangiti lamang ng maliit si Lovely. Alam ni Claire ang buong kwento sa pagitan ni na Lovely at Evan dahil sinabi ni Lovely sa kanya ang lahat. Kay Claire siya nag-open dahil naiintindihan siya ni Claire at malawak ang pag-iisip nito. Maayos naman kami Claire. Normal na mag-asawa lang at saka hindi naman siya kagaya ng iniisip mo. He's gentle to me. Inaalagaan niya din naman ako at hindi sinasaktan. Marahan na sabi ni Lovely. Aba, dapat lang talagang alagaan ka niya dahil responsibilidad niya yun bilang asawa. Kahit na may trabaho siya, hindi niya dapat nakakalimutan na may asawa siya at kung ano ang responsibilidad niya sa'yo. Basta kapag may ginawa siyang hindi maganda ay sabihin mo agad sa akin nang malaman niya. Nako. Gigil na sabi ni Claire. Pagak na natawa si Lovely. Mas bata ng 2 taon si Claire sa kanya at ate ang tawag nito kay Lovely. Ngunit normal lang sila kapag magkasama at nag-uusap. Kaya ko naman ng sarili ko, Claire. At saka hindi naman ako papayag na saktan niya ako. Hindi ako nagpakasal sa kanya para saktan niya. Sabi ni Lovely. Talagang hindi dapat. Hindi mo deserve na saktan, no? You're too precious to be treated badly. Iniingatan ka, ang katulad mo. Ani Claire para mapangiti si Lovely.
Ikaw ba, kinukulit ka pa din ba nung lalaking kinukwento mo sa akin na nanliligaw sa'yo? Pag-iiba ni Lovely sa usapan, mumuso si Claire habang nakakapit pa din sa kanyang balikat. Minsan ay umaastang bata din talaga si Claire. Childish, kumbaga. Hindi pa din siya tumitigil kahit na ilang beses ko na siyang tinaboy at sinabihan ng masasakit na salita. Ako lang ang napapagod kaya hinayaan ko na lang kahit na naiirita at nabubwisit ako sa kanya. Naiinis na sabi ni Claire. Mukhang mabait naman siya. Nakikita at ramdam ko naman na seryoso siya sa'yo. Kaya bakit ayaw mo sa kanya? Bakit hindi mo siya gusto? He's ideal naman, Claire. Kung sa akin gusto ko siya para sa'yo. Pero ayaw kitang pangunahan. Nasa iyo pa din naman ang desisyon. Marahan na sabi ni Lovely. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Sobrang kulit niya lang talaga kaya naiinis na din ako madalas. Ramdam ko din naman na seryoso siya. Pero basta, hindi ko ma-explain hindi ko talaga siya gusto. Sabi at sagot ni Claire. Napailing si Lovely. Alam niyang gusto ni Claire ang lalaking nanliligaw sa kanya. In denial lang talaga si Claire at ayaw aminin sa sarili na gusto niya na ang lalaki. Mabuti at hindi siya nakasunod sa'yo ngayon. Himala at wala siya now. Sabi ni Lovely. Pinagsabihan ko kasi siya. Kinausap ko ng maayos. Nilinaw ko sa kanya ang lahat at pinaliwanag ko. Kasi minsan ang scary niya Palagi na lang siyang nakasunod sa akin na parang stalker. Sagot ni Claire. Habang naglalakad ay pinag-uusapan nila ang lalaking nanliligaw kay Claire. Kitang-kita ni Lovely kung paano mainis at mairita si Claire. Pero at the same time, nakita niya ang kislap sa mga mata ng kaibigan nang banggitin nito ang pangalan ng lalaki. Pumunta silang dalawa sa isang butik. Nagtatawanan silang dalawa habang nagsusukat ng mga damit. Mukha talaga silang magkapatid kapag tinitignan. Grabe bagay sa'yo lahat. Tuwang-tuwang sabi ni Claire. Pareho silang naka-red dress ngayon. Couple talaga sila. Bagay din naman sa'yo lahat, Claire. Walang halong biro. Pero sobrang ganda mo talaga. Ngiting sabi ni Lovely. Hindi naman ate. Siguro maganda lang talaga. Pareho silang natawa. Tinawagan ni Claire ang kanyang driver na nagatid sa kanya para kunin ang kanilang mga pinamili dahil madami-dami rin ito. Ayaw kasi nilang may bitbit sila habang naggagala. Sunod silang pumunta sa isang pasyalan kung saan puro magkasintahan at mag-asawa ang kanilang mga nakita. Halatang mahal nilang isa't isa, no? I wonder kung ilang taon na sila. Ngiting sabi ni Claire habang nakatingin sa dalawang matandang naka-wheelchair at nagsusubuan. Siguro matagal na silang dalawa. Halata naman. Sagot ni Lovely. Mukha nga, ang sweet nila, no? Ang strong pa ng relationship nila. Sana lahat. Pagpaparinig ni Claire, pinanonood nilang dalawa ang dalawang matanda. Hindi maiwasan ni Lovely na mapaisip. Iniisip niyang sila yon ni Evan. Sana ganyan din kami ni Evan. Hanggang sa pumuti ng aming mga buhok ay mag-asawa pa din kaming dalawa. Mahinang sabi ni Lovely na narinig ni Claire para mapalingon ito sa kanya. Depende naman sa inyong dalawa yan ate, kung magiging matatag at matibay kayong dalawa. Nagtatagal ang isang relasyon kapag alam nyo kung paano ito i-handle ng maayos. Pero sa case ninyo ni Kuya Evan, pasensya na kung sasabihin ko ito ate, pero mukhang hindi kayo magtatagal. Diretsang sabi ni Claire. Aware naman ako sa bagay na yan Claire, hindi ko lang maiwasan na umasa pa rin. Sagot ni Lovely at nagbuntong hininga. Mahirap umasa ate, lalo na kung nasasaktan ka sa kakaasa mo. Pero lagi mong tatandaan na palagi akong nandito para sa'yo kapag kailangan mo ng karamay at masasandalan o kaya masasabihan ng nararamdaman mo, agad kitang pupuntahan. Ngiting sabi ni Claire, habang nag-uusap silang dalawa ay napakunot bigla ang noo ni Claire habang nakatingin sa isang bulto ng lalaki kung saan may kausap na isang babae. At pamilyar sa kanya ang lalaki. Ate, si Kuya Evan ba yun? Tanong ni Claire at itinuro ang direksyon. Napalingon si Lovely doon. Natigilan siya nang makitang si Evan ngayon, nakikipagtawanan sa isang babae. Ate, nag-aalalang tawag ni Claire nang makita nila parehas na hinalikan ng babae si Evan sa pisngi. Huwag mo na silang pagmasdan pa ate dahil ikaw lang ang masasaktan. Sorry. Dagdag ni Claire. Nag-iwas ng tingin si Lovely. Hindi na nila na-enjoy ang dapat sanang masayang gala nilang dalawa.
dahil pinanonood magdamag ni Lovely ang kanyang asawa na masaya sa ibang babae habang siya at ang puso niya ay nasasaktan ng sobra at parang kung ano ang tumutusok dito. Ate, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Claire nang makababa sila ng sasakyan. Hinatid muna nila si Lovely sa bahay nila ni Evan. Ayos lang ako, Claire. Salamat nga pala sa araw na to at pasensya na kung biglang nasira. Sabi ni Lovely. Hala, ano ka ba naman ate? Ayos lang. Basta magsabi ka kaagad sa akin ha. Tumango si Lovely. Nagyakap muna silang dalawa. Kumaway si Claire nang paalis na ang kanilang sasakyan. Ilay naman ang balikat ni Lovely nang pumasok siya sa kanilang bahay. Agad siyang nagtungo sa silid ni Evan. Tuluyan nang pumatak ang mga luha kanina niya pang pinipigilan. Sariwang-sariwa ang lahat ng mga nakita niya. Kung paano ngumiti at tumawa si Evan na ibang babae ang dahilan. Hindi kilala ni Lovely ang babae, pero alam niyang malaki ang parte nito sa buhay ni Evan. Iniisip niyang baka ito ang totoong babaeng minamahal ni Evan. Nakatulugan na lang ni Lovely ang pag-iyak ng hindi nagbibihis. Sapo niya ang kanyang pusong wasak. Samantala, Where is she? tanong ni Evan sa kanyang tauhan. Umalis na po siya, boss. Umuwi na po sila ni Ma'am Claire. Sagot ng lalaki kay Evan. Inis na napasambunot sa buhok si Evan at halos ilang beses din siyang nagmura. Pwede ka nang umalis. Malamig na sabi ni Evan. Yumukod muna ang lalaki sa kanya bago umalis. Napapikit si Evan habang nakahawak sa kanyang bewang. I know that she's crying right now. I hurt her again. I hurt my wife. I made her cry. Damn. Inis na sabi ni Evan. He just want to protect her wife from his enemy. Alam niyang nasaksihan nito ang lahat habang kasama niya si Jaisel. Hindi niya ito girlfriend. Pinsan niya si Jaisel at ang ginawa nila kanina ay isang palabas na sadyang pinakita nila kay Lovely. Nanonood din sa kanila ang kalaban niya. Kahit alam niyang masasaktan ang kanyang asawa ay pinagpatuloy niya. Evan, nasa na daw si Lovely? Tanong ni Jaisel. Hindi sumagot si Evan na malalim ang iniisip. I can't take it anymore, Jaisel. Ani Evan para sumeryoso ang mukha ni Jaisel. Huwag kang bastang kumilos, Evan. Masasayang ang lahat ng mga ginawa mo at ang plano. Konti na lang, Evan. Konting-konti na lang at matatapos na din. Kaya magtiis ka muna. Kailangan mong maisagawa ng maayos ito nang walang nasasaktan kung gusto mong makasama ang asawa mo. Paalala ni Jaisel sa kanya. Napahinga ng malalim si Evan. Pinapatay ako ng sakit, Jaisel. Sa tuwing maisip na umiiyak siya ng ako ang dahilan, ay nawawasak ang puso ko. Ani Evan. Naiintindihan ko, Evan. Pero kailangan mo munang tapusin ito. Ayusin mo muna ang gulo ng mundo mo. Dahil kapag hindi mo ginawa, ay may tsansang mawala si Lovely sa'yo. Oras na malaman nilang asawa mo siya. Tugon ni Jaisel. Bakit ba ako napunta sa sitwasyon na to? Masaya na dapat ako kasama ang babaeng mahal ko. Pero ayaw pa akong pagbigyan ng tadhana at mundo. Handa naman akong iwanan ng lahat. Ang posisyon ko at ang tunay kong mundo para sumama sa kanya at sa mundo niya. Pwede bang hayaan na lang ako, Jaisel? Nanghihinang tanong ni Evan. Tinapik ni Jaisel ang balikat ng kanyang pinsan. I know na kaya mo, Evan. Fix your mess first cause para sa asawa mo, para kay Lovely at para sa bubuin mong pamilya kasama siya. Habang maaga pa ay tapusin at ayusin mo na para oras na magkaanak kayong dalawa at malaman niya ang totoo ay tapos na. Alam kong maiintindihan niya kapag pinaliwanag mo sa kanya ang lahat, Evan. Kaya huwag kang maging mahina. Alam kong gustong-gusto mong maging masaya kasama siya. Pero isipin mong may kailangan ka munang gawin. Paalala ni Jaisel sa mahinahon na boses. Napahinga na lamang si Evan. Tama si Jaisel. Kailangan niya munang ayusin ang mga kailangang ayusin. Tapusin ang dapat na tapusin. He wants to be happy with her wife and build a family. Pero ayaw niya namang bumuo ng pamilya kung mapapahamak ang mga ito. Gabi na nang makauwi si Evan sa kanilang tahanan at naabutan niya ang kanyang asawa na nakatulala sa kung saan habang nakaupo sa upuan sa sala. Malalim ang iniisip ni Lovely.
Hindi niya naramdaman ang presensya ni Evan na nariyan na pala. Wife? Malambing na tawag ni Evan ngunit walang tugon si Lovely. Wife, I'm home. Bulong ni Evan. Nilapitan niya ang asawa na doon lang bumalik sa realidad. Napalingon si Lovely sa kanya. Kumurap ang mga mata nitong namamasa galing sa matinding pag-iyak kanina. Nandyan ka na pala. Kanina ka pa ba dumating? Tanong ni Lovely. Napatitig si Evan sa mukha ng asawa lalo na sa mga mata nito. Itinaas ni Evan ang kanyang kamay at marahan na hinaplos ang pisngi ni Lovely. Did you cry? Marahan na tanong ni Evan. Nag-iwas ng tingin si Lovely at binawi niya ang kanyang mukha. Hindi, napuwing lang ako. Kain ka na. Nagluto ako pero kung busog ka ay ako na lang ang kakain yung tinira ko mamaya. Ani Lovely sa marahan na boses. Napansin ni Evan na may kakaiba sa kanyang asawa. Kaya nagkagat siya ng labi at napahinga. Narinig naman yun ni Lovely. Did you eat, wife? Gusto kong sabayan mo ko. Ani Evan. Busog na ako, Evan. Nauna na akong kumain sa'yo. Ikaw ang kumain dahil mas kailangan mo. Alam kong pagod ka na naman sa trabaho. Pahina ng pahinang sabi ni Lovely. Trabaho pero alam kong babae ang pinagkakaabalahan niya. Kaya siguro siya pagod tuwing uuwi sa akin dahil may pumapagod sa kanya. Ani Lovely sa kanyang isipan. Parang maiiyak na naman siya dahil sa iniisip. Pinaghihinalaan niya si Evan. Hindi niya maiwasan dahil sa nasaksihan niya kanina. Aakyat na ako sa taas. Kung hindi mo gusto ang pagkain, magluto ka na lang ng iba. Ani Lovely habang nangingilid ang gilid ng mga mata. Akmang tatayo na siya nang hawakan ni Evan ang kanyang kamay para matigilan siya. Hinila siya ni Evan hanggang sa mapasandal siya sa dibdib nito. I'm sorry, wife. I'm sorry. Forgive me, please. And trust me. I love you. Bulong ni Evan. Naglanda sa mga luha ni Lovely sa kanyang mga mata. Ayos lang, Evan. Naiintindihan ko naman. Basta sa akin ka umuwi ay okay na sa akin. Walang problema sa akin kung anong ginagawa mo basta masaya ka. Basta sa akin ka umuwi. Garalgal ang boses na sabi ni Lovely. Ramdam na ramdam ang pait at sakit sa kanyang boses. Wife. Nasasaktan na pagtawag ni Evan. Alam ko, Evan, hindi mo na kailangan na sabihin pa at gusto ko lang malaman mong mananatili pa din ako sa tabi mo. Kahit na masakit. Hindi ako basta bibitaw. Pero, sorry ha. Kung oras na mapagod ako ay bibitaw ako. Huwag mo sanang hayaan na dumating ang puntong mapapagod na ako dahil hindi ako magdadalawang isip na kumawala sa masakit na pagmamahalang ito. Ay mali. Ako lang palang nagmamahal. Tumawa si Lovely ng marahan pagkatapos tawang nasasaktan. Umalis siya sa pagkakasandal sa dibdib ni Evan. Pinahid niya ang kanyang mga luha sa mga mata. Magdamag na ata siyang umiiyak. Wala eh. Yun lang ang kaya niyang gawin kapag nasasaktan siya, ang umiyak. Mahal na mahal kita, Evan. At alam kong hindi pinipilit ang pagmamahal. Hindi ko din hihilingin na matutunan mo kong mahalin. Kasi ayoko ng ganun. Gusto kong kusang mahalin mo ko. Pero kung wala talaga ay ayos lang. Basta kasama kita ay masaya na ako. Wala na akong hiling pa kundi yun lang. Garalgal pa din ang boses na sabi ni Lovely na tahimik ng napahigbi. Sobrang sakit ng puso ko. Parang winawasak ito at tinutusok ng libu-libong karayom. Ani Lovely sa kanyang isipan. Sabihin mo lang sa akin kung sino ang babaeng minamahal mo. Kung mayroon man dahil handa naman akong magpalaya at magparaya para sa kaligayahan ninyong dalawa. Just be honest to me. At kapag nakita kong masaya ka sa kanya, bibitawan kita. Kahit na alam kong ikadudurog ko yun. Sorry. Good night. Umiiyak na sabi ni Lovely at tuluyan ng tinalikuran si Evan. Napatakbo siya papasok sa kanilang silid habang sapo-sapo ang dibdib. Humikbi siya ng malakas. Ganito nga talaga ang pagmamahal. Masasaktan at masasaktan ka. Ani Lovely sa sarili. Nakatulugan niya na muli ang pag-iyak.
Pinagsususuntok ni Evan ang pader at wala siyang pakialam kung nagdurugo na ang kanyang kamao. Hindi niya maramdaman ang sakit dahil ang nararamdaman niyang sakit ay para kay Lovely. Putang ina, pinaiyak ko na naman siya. Sigaw ni Evan at muling sinuntok ang pader. May luhang naglandas sa kanyang mga mata. His weakness is Lovely, her wife. Kahit na ayaw niyang gawin ang mga ginagawa niya, ay wala siyang choice dahil ito lang ang paraan para maprotektahan si Lovely na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Damn, fuck, I'm not a man. Sinaktan ko ang babaeng mahal ko. Hindi ko kayang mawala siya. God. Nangihinang ani ni Evan at napaupo na lang siya sa malamig na simento habang patuloy na naglalandas ang luha sa kanyang mga mata. Lord, gusto ko lang naman maging masaya kasama ang babaeng mahal ko. And I want her to be happy too. Pero bakit hindi niyo po ako pinagbibigyan? Ganun ba ako kasama? Dahil ba ito sa mga ginawa kong kasamaan noon kaya hindi niyo ako hinahayaan na maging masaya ngayon? Pero nagbago naman ako, Lord. Inaayos ko naman ang lahat and may rason naman ako kung bakit ko ginawa ang mga bagay na yun. Nangihinang sabi naman ni Evan, ramdam na ramdam ang sakit sa kanyang boses. Kahit siya na lang ang pasahin ninyo, Lord. Wag na ako. Ang babaeng mahal ko na lang. My wife, my Lovely, and my one and only. Please, Lord. Ani pa ni Evan na halos nagmamakaawa na ang boses. Maya-maya ay dumating ang kanyang ate Ella kung saan naabutan siya sa kanyang kinalalagyan, nanghihina at parang miserable. Evan, stand up. Tumayo ka riyan. Ayusin mo ang sarili mo. Huwag ganyan. Marahan na sabi ni Ella. Humikbi ng mahina si Evan. Wala siyang pakialam kung makita at marinig siya ng kanyang ate. Ang nais niya ay ilabas ang sakit na kanyang nararamdaman. Ate, ito ba ang kabayaran sa mga kasalanan ko noon? Ito ba? Ito na ba ang mga karma ko? Mahinang tanong ni Evan. Natigilan si Ella. Napahinga siya at lumuhod para mapantayan ang kapatid na naghihinagpis ngayon. Listen, Evan. Pagsubok lang ito, okay? At oras na malaman ni Lovely ang lahat ay alam kong maiintindihan niya. Pero sa ngayon ay ayusin mo ang sarili mo at huwag ganyan. Huwag kang maging mahina. Dahil oras na malaman nilang mahina ka, ay mas kukunin nila ang pagkakataon na yun para talunin ka. Marahan na sabi ni Ella. Paano, ate? Nangihina ako dahil sa kanya. Nangihina ako sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak at nasasaktan ng ako ang dahilan. Mahinang sagot ni Evan. At manghihina ka palalo kapag nawala si Lovely sa'yo. Hindi pa naman alam na makalaban na asawa mo si Lovely. Kaya kailangan mong mag-ingat, Evan, dahil oras na malaman nila ay gagamitin nila si Lovely laban sa'yo. Fix yourself, Evan. Ani pa ni Ella sa marahan na boses. Hindi ko kakayanin, ate, kapag nawala si Lovely sa akin. Siya na ang buhay ko. Sagot ni Evan. Kaya nga hindi pwedeng ipakita mo ang pagiging mahina mo, Evan. Hindi dapat ganyan. Pagpapaintindi ni Ella. Pero ate, ilang beses ko na siyang nasaktan. Ilang beses ko na siyang pinaiyak. Ilang beses na, ate, hindi ko na kaya pa. Mahinang sabi ni Evan. Shh! Tahan na. She'll understand kung ipaiintindi mo. Hindi ko hahayaan na mag-isa kang harapin ito, Evan. Laban ito ng pamilya natin na ikaw ang tumatapos. Kaya pangakong kasama mo ko. Sabi ni Ella at ngumiti ng maliit. Tumango si Evan. Kinabig siya ni Ella upang yakapin at napasandal naman siya sa bandang dibdib nito at doon natuluyang nakatulog. Kinabukasan, pinaghanda ni Evan si Lovely. Siya ang nagluto ng kanilang umagahan. Nagising si Lovely dahil may naamoy siyang kakaiba. Naabutan niya si Evan sa kusina na naghahain. Good morning, wife. Bati ni Evan ngunit mahina ang huling sinabi. Natigilan si Lovely. Kumunot ang kanyang noo sa pagtataka. Nagtataka siya sa kilos ni Evan. How was your sleep, wife? Tanong ni Evan nang makalapit siya kay Lovely. Hinawakan siya nito sa bewang at hinalikan sa noo para mapakurap si Lovely. Wife, are you okay? Tanong ni Evan.
Umiling si Lovely at tumango. Ayos lang. Akala ko umalis ka kanina. Mahinang sabi ni Lovely at kumalas siya kay Evan. Nauna siyang maglakad papunta sa lamesa. Nagsalin muna siya ng gatas sa baso at ininom iyon. Wala ka bang trabaho ngayong araw? Tanong pa ni Lovely. Nag-leave ako ng 1 linggo, wife. Sagot ni Evan. Bakit naman? Takang tanong ni Lovely. Gusto kitang makasama sa 1 linggo. Tayong dalawa. Sagot ni Evan. Natigilan si Lovely at tinitigan si Evan kung seryoso ba ito sa kanyang sinasabi. Hindi na kailangan, Evan. Kung ito ang paraan mo para bumawi ay hindi mo na kailangan gawin pa. Ayos lang naman ako at ayoko din na napipilitan ka. Casual na sabi ni Lovely. Napahinga si Evan at saglit na nagbaba ng tingin. I'm not, wife. Ito ang gusto ko at hindi ako napipilitan. Sagot ni Evan. Nagkatitigan silang dalawa ni Lovely. Tumango si Lovely at tahimik na umupo at kumain ng mga hinanda at niluto ni Evan. Magkaharapan silang dalawa ngayon, parehas walang umiimik. Wife. Tawag ni Evan, para siyang nahihirapan. May problema ba? Tanong ni Lovely. Napahinga na naman si Evan. Hindi niya alam kung paano uumpisahan ang sasabihin. I'm sorry for everything, wife. Forgive me. Promise that I'll never hurt you again. Just give me a chance this time para patunayan ang sarili ko sa'yo. Ani Evan. Marahang binaba ni Lovely ang kutsara at tinidor. Nagpunas din siya ng labi bago tinignan si Evan. Evan, hindi mo kailangan na gawin pa ito. Wala naman akong sinasabi o hinihiling sa'yo. Ayos na sa akin ang umuwi ka sa akin at hindi sa iba. Sabi ni Lovely. Wife, ayoko ng ganun lang. Gusto kong bumawi sa'yo at hindi ako napipilitan, wife. Sabi ni Evan. Okay, sabi mo. Tanging sabi na lang ni Lovely at nagsimula na ulit kumain. Saan mo gustong pumunta ngayon? May mga gusto ka bang bilhin? I'll do anything and buy for you. Lahat ng gusto mo ngayon ay susundin at gagawin ko. Handa ako maging alipin mo. At lahat ng ito ay kusang ginusto ko. Agad na sabi ni Evan. Ikaw bahala. Sagot ni Lovely. Natigilan si Evan dahil sa ikli ng sagot nito. He's trying his best to win Lovely's heart. Pero mukhang mahihirapan siya at naiintindihan niya naman dahil nasaktan niya ito. Valid ang nararamdaman nito. Napabuntong hininga na naman si Evan at nais niya na namang magsalita. Ngunit nahahalata niyang walang gana si Lovely. Kaya hinayaan niya na lang ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa matapos silang kumain. Anong nangyari sa kanya? Bakit bigla na lang siyang naging ganon? Takang tanong ni Lovely habang nakatingin siya sa salamin. Nakasimpleng black jeans siya at crop top. Bagay na bagay sa kanyang katawan ang suot. Simple lang ang sinuot niya dahil alam niya namang simple lang ang pupuntahan nila ni Evan. Baka nga meeting lang sa mga ka-business partner nito. Tapos na ako, ani Lovely. Pinatay muna ni Evan ang tawag at nilingon nito. Nadilaan niya ang kanyang labi ng pasadahan ng tingin ang asawa. Hindi ba bagay? Pasensya na, ito lang ang sinuot ko kasi alam kong simple lang naman ang pupuntahan natin. Magpapalit na lang ako kung hindi formal tignan. Ani Lovely. No, wife. I like your suot. Ang ganda-ganda mo. Manghang-ani, Evan. Namula naman sa hiya si Lovely. Salamat. Simpleng sagot ni Lovely. Inalalayan ni Evan si Lovely sa paglakad, maging sa pagsakay, sa sasakyan. Tahimik pa din sa pagitan nila at bihira lamang magsalita ang sinuman. Wife, I know there's something wrong. Gusto kong bumawi sa'yo at sana wag mong pagdudahan itong mga ginagawa ko dahil lahat ng ito ay totoo. Please. Halos nagmamakaawang sabi ni Evan. Sumandal lang sa bintana si Lovely at pinikit ang mga mata. Naguguluhan talaga siya at nagtataka kung bakit ganoon ang kilos at pinapakita sa kanya ni Evan. Hindi niya maiwasan na magduda. Sleep first, wife. Huling sinabi ni Evan. Tuluyan nang nakatulog si Lovely. Hindi naman maiwasan ni Evan na pagmasdan ng kanyang asawa habang nagmamaneho siya. Nagkagat siya ng labi nang hininto niya ang sasakyan. Ayaw niyang gisingin ito.
Tinanggal ni Evan ang kanyang seatbelt at nilapitan ang natutulog na si Lovely. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nitong tumatakip sa mukha ng asawa. Namungay ang mga mata ni Evan habang nakatitig sa asawa. Naramdaman ni Lovely na may nakatitig sa kanya, kaya agad siyang nagmulat ng mga mata at bumungad sa kanya si Evan. Magkalapit ang mukha nila sa isa't isa. "Evan," tawag ni Lovely. Nagising ba kita? Tanong ni Evan at hinahaplos ang pisngi ni Lovely. Umiling si Lovely. "Hindi naman, nagising lang ako ng kusa. Nasaan na ba tayo?" Tanong niya at umayos na ng pagkakaupo. Lumabas sila ng sasakyan at todo alalay naman si Evan kay Lovely. Hinayaan niyang hawakan siya nito sa bewang at halos yakapin na. Nakita ni Lovely ang isang magandang mansyon sa kanilang harapan. Nasa isang rest house tayo. Sagot ni Evan. Napalingon si Lovely sa kanya. Tumango ito. "Ah, ganun ba? Anong gagawin natin dito?" Tanong pa ni Lovely. "Wala bang mga turista?" Tanong pa niya. Wala, wife. Pinasarado ko muna dahil gusto kong tayo lang dalawa muna dito. Sagot ni Evan. Mukha nga." Simpleng sagot ni Lovely. May nagbukas sa kanila ng gate at ng pinto ng mansyon. Sinalubong sila ng mga kasambahay na bahagyang yumukod para magbigay ng galang sa kanila. Nakahilera ang mga ito na sabay-sabay yumukod. Akmang magsasalita na ang mga kasambahay nang itaas ni Evan ang kanyang kanang kamay para matahimik ang mga ito. Napakunot ang noon ni Lovely dahil sa pagtataka. Everyone, this is my wife, Lovely. Respect her kung paano ninyo ko respetuhin. Seryosong sabi ni Evan sa lahat. "Welcome, Queen Lovely. Umaasa po kayong paglilingkuran namin kayo, gaya ng paglilingkod namin kay King Evan." Sabi ng mga kasambahay ng sabay-sabay. Nagitla si Lovely dahil doon. Just be nice on her and be normal. Thank you. Sabi ni Evan. Naglakad na silang dalawa sa gitna ng mga nakahilerang mga kasambahay. "Ay!" Bigla ni Lovely nang walang pasabing buhatin siya ni Evan ng bridal style para mapayakap siya sa leeg nito. "Ano ka ba naman? Bakit ba bigla-bigla ka na lang nang bubuhat?" Ani Lovely. Pagak na natawa si Evan na siyang musika sa pandinig ni Lovely. "I love you, wife." Sagot ni Evan para mapaiwas ng tingin si Lovely. Sumiksik na lamang si Lovely sa bandang dibdib nito habang buhat siya. Magaan ang paghawak ni Evan sa kanya na puno ng pag-iingat. "Open the door, wife." Husky na sabi ni Evan. Gamit ang isang kamay ay binuksan ni Lovely ang pintuan at pumasok sila sa loob. Napatingin siya kay Evan na seryoso ang muka habang buhat siya. Hindi niya maiwasan na pagmasdan ang mukha ng asawa mula sa mga mata hanggang sa labi. "Don't look at me like that, wife. I might not control myself." Ani Evan. Napalunok si Lovely. Napahawak pa siya lalo sa batok ni Evan nang ilapag na siya sa kama. Parang may nais siya. "Wife." Hirap na sabi ni Evan. Nagkatitigan silang dalawa hanggang sa bumaba ang mga paningin ni Lovely sa labi ng asawa. Napapikit siya at kinabig ang batok nito. Nagdampi ang kanilang mga labi. Umigting ang panga ni Evan at hinalikan ng mariin ang asawa. Nadala agad siya sa lambot ng labi nito. "Wife." Hirap na tawag ni Evan. "I want you, hubby. Take me now, Evan." Husky na sabi ni Lovely. Dumilim ang mukha ni Evan at tuluyan na siyang nawala sa sarili. Mariin ang kanyang halik at naglakbay na rin ang kanyang kamay sa iba't ibang parte ng katawan ng asawa. Tuluyan nang may nangyari sa kanila dahil na rin sa kapusukan at nais ng mga katawan. Nagising si Lovely at masakit ang kanyang buong katawan at ang gitnang bahagi niya. Namula na lamang ang kanyang mga pisngi nang maalala ang nangyari sa kanilang dalawa ng kanyang asawa. Hindi niya akalain na parang ibang tao ito habang inaangkin siya ng walang katapusan. Sumilip siya sa terrace at doon niya lamang nakita na gabi na pala. Humampas sa kanya ang lamig ng hangin hanggang sa naisipan niyang lumabas. Maliwanag ang bawat dinaanan niya sa mansyon. May mga kasambahay din siyang mga nakita
dahil bumati sa kanya. Nasaan po si Evan? Magalang na tanong niya sa isang kasambahay. Nasa kabilang mansyon po si Sir. Sagot naman nito sa kanya. Salamat po. Sagot niya. Lumabas siya ng mansyon. Pinagbuksan naman siya ng gate ng nagbabantay. Ngayon niya nakita ng malapitan ng dagat na maingay ang hampas ng alon. Napangiti siya at niyakap ang kanyang sarili bago tignan ang tabing mansyon. Ano naman kaya ang ginagawa niya doon? Bakit siya naroon? Tanong ni Lovely sa kanyang sarili. Walang kahit na sinong bantay sa mansyon na yon, kaya malaya si Lovely na makapasok sa loob. Madilim pagpasok niya sa loob ng mansyon, ngunit may narinig siyang ingay na nagmumula sa kusina na may bahagyang ilaw. Ano ba ang ginagawa mo sa sarili mo, Evan? Paulit-ulit na kitang sinasabihan pero wala pa din. Rinig ni Lovely na boses ng babae para mapakunot ang kanyang noo sa pagtataka. Hindi ko na kaya pa, ate. Nangihinang sabi ni Evan at bakas sa boses niya ang halo-halong emosyon. Nagka-crack din ito. Natigilan si Lovely at nagtago sa isang sulok, pero rinig pa din niya ang pag-uusap. Curious siya kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Anong gusto mong gawin, Evan? Mas masasaktan at masasaktan si Lovely kung patatagalin mo ang lahat, kung ililihim mo pa din sa kanyang katotohanan. I know she'll understand, Evan. Kaya habang maaga pa ay sabihin mo na sa kanya ang lahat para matulungan kanya din. Sabi ng boses ng babae. Pero ayoko siyang idamay sa lahat ng ito, ate. Sagot ni Evan. Pero damay na siya, Evan. Alam na ng lahat na asawa mo si Lovely. Na siya ang asawa mo at wala ng iba. At nasa panganib ang buhay niya. Ani ng babae. Narinig ni Lovely ang mahinang hikbi ni Evan. Hindi siya maaaring magkamali na si Evan yun, ngunit malaki ang kanyang pagtataka kung ano ba ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko, ate. Ayoko siyang masaktan pa. Ilang beses ko na siyang nasaktan kaya ayoko nang madagdagan pa. Kahit ako na lang, ate. Ako naman ang kalaban at hindi ang asawa ko. Handa akong isakripisyo ang sarili ko para sa kanya, para protektahan siya. Ani Evan. In the first place, Evan, ay damay na si Lovely. At ikaw, sa simula at umpisa ay pinoprotektahan mo na siya mula sa mga kaaway mong mafia at kaaway ng mga mafia ng kanyang magulang. Sabi ng babae. Pero hindi siya pwedeng madamay, ate. Nangako ako sa kanyang mga magulang na hindi ko hahayaan na masaktan si Lovely, na hindi ko hahayaan na galawin siya ng kahit na sino. Ako ang lalaban sa kanila. Makikipagpatayan ako sa mga kalaban para kay Lovely. I'll do everything to protect her, kahit na ako pang mamatay. Sabi ni Evan sa determinadong boses, kahit na bakas ang pag-iyak sa kanyang boses. Hindi ko na alam ang gagawin at sasabihin ko pa sa'yo, Evan. Pero ang isang masasabi ko lang ay habang maaga pa, ay sabihin mo na kay Lovely ang lahat para maliwanagan siya sa mga hakbang na ginagawa mo. At kung bakit ganun ang pakikitungo mo sa kanya at para hindi malaman ng mga kalaban na minamahal mo siya. Just tell everything to her. She'll understand. Sabi ng babae. Hindi na malaya ni Lovely na may pumatak na palang luha sa kanyang mga mata habang pinapakinggan ang mga usapan ng dalawa. Ngayon ay naiintindihan na ni Lovely kung bakit ganun ang unang pakikitungo ni Evan sa kanya. Kung bakit malamig ito sa kanya. Kahit na ang totoo ay mahal naman talaga siya ni Evan. Ngayong alam niya na ang katotohanan na isang mafia boss si Evan at may mga kalaban siyang mafia kaya pinoprotektahan siya nito. Ang isa pa ay nalinawan na din si Lovely kung bakit botong-boto ang kanyang mga magulang kay Evan. Dahil si Evan ang poprotekta sa kanya, laban din sa kalaban ng kanyang pamilya. Hindi niya akalain na may dugong mafia pala siya. At ang kanyang parents ay mga mafia. Akala niya ay normal lamang silang mga namumuhay. Ngayong alam niya na ang lihim ng lahat, ay mas lalo niya lamang minahal si Evan at mas lalo siyang nanindigan na hindi niya ito iiwan kahit na anong mangyari. Dahil simula umpisa ay hindi siya iniwan ni Evan at narito ito para sa kanya sa una pa lang. I'm sorry, Evan. But I'll promise na hindi kita iiwan. Sasamahan kita sa kung anong man ang haharapin mo
Pangakong hindi ka mag-iisa para lumaban. Lalaban din ako para sa pagmamahalan nating dalawa. Mahinang sabi ni Lovely at pinahid ang kanyang mga luha. Umalis siya ng tahimik sa loob ng mansyon, dala-dala ang mga nalaman niya. Kinabukasan ay hindi nakita ni Lovely si Evan. Nalaman niyang hindi umuwi ito, kaya agad siyang pumunta sa kabilang mansyon at naabutan niya roon si Evan na nakasubsob sa lamesa at amoy alak. Evan, pagising ni Lovely, ilang beses niya itong ginising hanggang sa dahan-dahan na magmulat ng mga mata si Evan. What are you doing here? Tanong ni Evan sa malamig na tono. Hindi nasaktan si Lovely sa naging pakikitungo nito dahil alam niya kung bakit naging ganito ito bigla sa kanya. Bakit dito ka natulog? Hindi ka umuwi sa mansyon? Sabi ni Lovely sa mahinang boses. Nag-iwas ng tingin si Evan at tumayo na parang wala lang si Lovely sa kanyang harapan. Pinagmasdan naman ni Lovely ang kilos ni Evan. Go home, Lovely. Susunod ako. Ihatid na ulit kita pauwi sa mansyon natin. Sabi ni Evan sa malamig pa ding tono. Napahinga si Lovely at nagkagat ng labi. Hindi ako aalis dito, Evan. Dito na ako. Kung gusto mong umalis ay umalis ka na lang. Iwan mo ko, pero hindi kita iiwan. Ani Lovely, naging malambing ang kanyang boses. Paano ko siya iiwan? Paano ko gagawin ang plano ko kung ganyan siya? Fuck, hirap na ako. Ani Evan sa kanyang isipan at kulang na lang ay mapasambunot siya sa buhok, pero pinilit niya pa din maging malamig at seryoso sa harapan ng asawa. Tara na, hubby. Uwi na tayo. Ipagluluto kita. Malambing na sabi ni Lovely at ngumiti. Tumango ng maliit si Evan at sinundan ng kanyang asawa. Totoong ngiti ang pinakita ni Lovely at gaya ng kanyang sinabi ay pinagluto niya ng umagahan ang kanyang asawa. Siya ang nag-asikaso dito. Pagkatapos noon ay lumabas siya ng mansyon at pinagmasdan ang malawak na dagat sa kanyang harapan. Walang kahit na sinong turista. Ang kanyang mga nakikita ay marahil nag-aalaga ng buong resort. Naglalakad-lakad si Lovely sa malawak at puting buhanginan habang nakayakap siya ng bahagya sa kanyang sarili. Nakalayo na siya sa mansyon, ngunit alam niya naman ang daan. Napangiti siya nang biglang may nakita siyang isang kubo. Doon siya nagtungo at humahampas pa din ang hangin sa kanyang muka. Habang nakaupo siya sa loob ng kubo ay bigla na lang may lumapit sa kanyang isang lalaki na nakasuot ng kasuotang pangkatulong. Good morning, ma'am. Ang ganda ninyo po. Bati nito sa kanya. Ayos lang po ba na umupo? Tanong ng lalaki. Walang problema po. Sagot ni Lovely. Nagtanggal muna ng sombrero ang lalaki at umupo sa kabilang upuan. Mag-isa po kayo, ma'am. Kayo po ba ang asawa ni Sir Evan? Tanong ng lalaki. Paano ninyo po nalaman? Tanong naman ni Lovely. Naging usap-usapan po agad ang pagdating ninyo. Bagay na bagay po kayo ni Sir at ngayon ko lang din po nakita si Sir na naging masaya at ngumiti. Ngiting sabi ng lalaki. Tunay nga ang sinasabi nila na napakaganda ninyo, ma'am. Hindi nakataka-taka kung bakit kayo ang asawa ni Sir. Swerte nga po sa inyo. Pagdaldal nito. Ako ang swerte sa kanya. Sagot ni Lovely dahil marami na siyang nagawa para sa akin at iba ang klase ng kanyang pagmamahal. Dagdag niya sa kanyang isipan at inalala lahat ng kanyang mga nalaman. Swerte po kayo sa isa't isa. Sana po ay huwag kayong maghiwalay na dalawa. Sabi ng lalaki. Hindi mangyayari ang bagay na yan lalo na at kasal na kaming dalawa. Sabi nga nila, oras na nagpakasal ka ay dapat panindigan mo. Hindi porket konting away ninyong mag-asawa ay maghihiwalay na lang kayo bigla. Kasi kung ganoon hindi malalim ang pagmamahalan na yun. Marahang sabi ni Lovely. Tama kayo riyan, ma'am. Sagot naman ng lalaki. Nag-usap silang dalawa. Tawanan at kung ano-ano pa ang kanilang pinagkwentuhan hanggang sa biglang nahilo na lang si Lovely. Napapikit siya at napahawak sa kanyang sentido nang tuluyan siyang tangayin ng dilim, pero bago yon ay nakilala niya pa ang taong sumalo sa kanya mula sa pagkakahulog. Nasa akin na po siya, boss. Sabi ng lalaking kausap ni Lovely sa kausap nito sa phone.
Dinala ng lalaki si Lovely sa isang tagong maliit na bahay na parte pa din ng resort. Samantala, sa kabilang banda ay umiigting ang panga ni Evan at madilim ang kanyang muka nang malaman ang nangyari kay Lovely. Nalaman niya na may kumuha dito. Sinabi ko sa inyong bantayan ninyo siya, pero anong ginawa ninyo? Hinayaan ninyo siyang makuha. Ani Evan sa kanyang mga tauhan. Ramdam nila ang galit sa boses ni Evan at parang papatay ito sa kanyang itsura. May backup po agad, sir. Sagot ng kanyang isang tauhan. Niluwagan ni Evan ang kanyang necktie at pinatunog niya ang kanyang leeg. Hanapin ninyo kung nasaan ang asawa ko at dapat ngayong araw ay mabawi ko ulit siya. Kung hindi ay papatayin ko kayong lahat. Mariing banta niya sa lahat at kinuha ang kanyang barel sa drawer at umalis. Mahirap galitin at paamunin ang isang dragon na nagagalit at nag-aapoy at ganon ngayon si Evan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pupuntahan niya ang lugar kung saan naiisip niyang maaaring pagdalhan ng kumuha sa kanyang asawa. Habang nagmamaneho siya ay biglang may tumawag sa kanya na agad niyang sinagot. Hello Evan, nasa amin ang asawa mo, kaya hanapin mo agad kung nasaan siya bago namin siya tuluyang galawin. Bungad ng lalaki sa kabilang linya at humahalakhak na parang baliw. Wag ninyong hahawakan ang asawa ko. Banta ni Evan. Oh, sorry. Nahawakan na nga namin eh. Sa ngayon ay nagwawala siya dahil hinahalikan siya ng mga tauhan ko. Nang aasar ang boses na sagot ng lalaki, mas lalong dumilim ang mukha ni Evan. Igting din ang kanyang panga. Don't you fucking dare. Dahil oras na makita kong may galos ang asawa ko kahit konti, wala na akong pakialam sa lahat at sa mga batas. Dahil papatayin ko lahat ng mga kasapi mo. Papatayin ko lahat ng mga taong kasama mo. Huwag mong hintayin tuluyang magkaroon ng gyera sa pagitan ng lahat de Guzman. Dahil mawawalan na ako ng pake para sa asawa ko. Mariing sabi ni Evan. Tumawa si de Guzman sa kabilang linya. Halatang inaasar si Evan. Oh, I'm not scared, Evan. Matagal ko nang hinihintay yan, ang magkaroon ng gyera. Hihintayin kita, Evan. Bye! Nang aasar ang tinig na sabi ni de Guzman at pinatay ang tawag. Kumuyom ang kamao ni Evan at mas naging mabilis ang kanyang pagmamaneho. Wala na siyang pakialam sa batas trapiko na kanyang nasasagasaan. Bitawan ninyo ako! Sino kayo? Anong kailangan ninyo sa akin? Pagwawala ni Lovely habang ang kanyang mga kamay ay nakatali sa kanyang likuran. Maganda nga talagang napangasawa ng Evan na yun. Ngayon ay alam ko na kung bakit hindi ang babaeng mahal ko ang pinakasalan niya. Boses ng isang lalaki, si de Guzman. Doon dumako ang paningin ni Lovely. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Hindi kita kilala at wala akong kasalanan sa'yo. Kaya bakit mo ginagawa sa akin to? Matapang na tanong ni Lovely. Ngumisi si de Guzman at nilapitan si Lovely. Hinawakan niya ito sa panga. Nagpumiglas naman si Lovely ngunit wala siyang nagawa sa huli. Wala kang kasalanan, pero ang asawa mo ay may kasalanan sa akin. Sinaktan niya ang babaeng mahal ko at sasaktan ko din ang babaeng mahal niya. At ikaw yun. Ngising sabi ni de Guzman. Natawa si Lovely na siyang kinakunot ng noo ni de Guzman. Sigurado ka bang ako talaga ang babaeng mahal niya? Paano ko ang lahat ng ito ay pagpapanggap at palabas lang para protektahan ng totoong minamahal niya? Wala ka ring napala dahil hindi naman talaga ang babaeng mahal niya ang nasaktan mo. Ngising sabi ni Lovely para sampalin siya ni de Guzman ng walang alinlangan. Naramdaman ni Lovely ang sakit sa kanyang pisngi. Ngunit hindi niya pinakita sa lalaki. Naging matapang pa din ang kanyang muka nang humarap siya dito. Pagkatapos matabingi ang mukha niya sa pagkakasampal ni de Guzman. Alam kong ikaw ang babaeng mahal niya dahil hindi ka naman niya itatago sa lahat kung hindi ka niya pinoprotektahan. Kaya kahit ano pa ang sabihin mo ay hindi ako malilinlang. Hindi ako tangang tao at lalong hindi bobo. Nagpaimbestiga muna ako bago gawin ang mga hakbang ko. Mariing sabi ni de Guzman. Ngumisi si Lovely. Sabi mo yan eh, pero sinabi ko na agad ang totoo. Kaya kasalanan mo na lang kapag mali ang mga hinala mo. Sabi ni Lovely, hindi nagpatinag si de Guzman sa kanya na sinampal na naman siya. Kasabay ang pagbukas ng pabagsak na pinto para mapalingon ang lahat doon.
Agad tinutukan ng mga tauhan ni De Guzman si Evan nakakapasok. Walang emosyon ng kanyang muka habang may hawak na baril. Pinagbantaan na kitang huwag na huwag mong hahawakan ng asawa ko. Pero sinaktan mo pa, kaya pasensyahan tayo dahil wala na akong pakialam sa mga batas. Mariing sabi ni Evan. Isa sa dahilan kung bakit hindi agad matapos ni Evan ang lahat ay dahil hindi sila pwedeng pumatay ng kapwa nila mafia. Kahit na ikaw pa ang mafia boss ng ibang mafia group, isa yon sa batas ng lahat. Kaya kahit na gusto niya nang patayin ang mga kalaban niya ay hindi niya magawa dahil ang kapalit noon ay ang buhay niya. Noon ay wala siyang pakialam at takot na mamatay. Pero nang makilala niya si Lovely ay natatakot na siyang mamatay kaya hindi siya gumagawa ng mga hakbang na alam niyang ikamamatay niya dahil gusto niya pang makasama si Lovely habang buhay. Pero ngayon ay tuluyan na siyang nawalan ng mga pakialam sa mga batas ng mafia. Subukan mong iputok yan, Evan, nang malaman mo kung ano ang hinahanap mo. Nang hahamon na sabi ni De Guzman nang umisi. Walang alinlangan na pinaputukan ng 2 beses ni Evan si De Guzman na natamaan parehas magkabilang braso at akmang puputukan siya ng mga tauhan nito nang maunahan siya ng mga magagaling niyang kaibigan na kararating lamang. Hey buddy, sorry we're late pero mukhang hindi naman dahil sakto lang ang pagdating namin. Sabi ng isa niyang kaibigan. Ngumisi si Evan. Kill them. Wala akong ititira kahit na sino sa kanila. I'll handle the rules so don't worry. My wife needs me. Make sure na patay silang lahat. Walang emosyon na sabi ni Evan sa mga kaibigan at pinuntahan na si Lovely dahil hawak na ng mga kaibigan niya si De Guzman na hindi na nakapumiglas dahil pinatamaan siya ng silencer sa binte. I'm sorry if I'm late, wife. Sorry for everything and for lying to you. Please don't leave me. Nagmamakaawang sabi ni Evan habang tinatanggal ang tali sa kamay ni Lovely. Nang matanggal niya ito ay agad siyang niyakap ni Lovely habang lumuluha. Alam ko na ang lahat, Evan, at wala kang dapat ipag-alala dahil mas minahal lang kita at mamahalin pa. Thank you sa lahat dahil kung hindi dahil sa'yo, sa pagprotekta mo sa akin ay baka matagal na akong napahamak. I can be your mafia queen, Evan. Please, sabi ni Lovely. Parang natulos naman si Evan nang marinig ang sinabi ng asawa. Napakurap pa siya. You know everything? Hindi makapaniwalang tanong ni Evan. Ngumiti si Lovely habang lumuluha at sinapo ang kanyang pisngi. Alam ko ang lahat, Evan. At alam ko din na mahal mo ko. Kaya magsimula tayo ulit ng masaya at walang kahit na anong gulo. Pero handa akong samahan ka sa lahat ng laban mo. Hindi kita iiwan kahit na ano. Natigilan si Lovely sa pagsasalita ng kabigi ni Evan ang batok niya at halikan ng mariin. Agad siyang tumugon sa halik ng asawa. At dahil doon ay tuluyan na silang nalinawan at nilinaw na din ni Evan ang lahat kay Lovely. Sinabi niya din kay Lovely ang lahat ng tungkol sa pagiging mafia boss niya at mafia ni Lovely. Kahit na alam naman na nito. At dahil din sa nangyari ay namatay si De Guzman dahil na din sa pagiging baliw nito. Dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. At ang babaeng may gusto kay Evan na gusto ni De Guzman ay walang kaalam-alam sa mga kilos ni De Guzman. Naging maayos ang lahat at ang batas na pumipigil kay Evan para pumatay ay tuluyan ng nawala. Dahil na rin inatasan si Evan bilang pinakamataas na mafia sa lahat dahil sa ginawa nito na siyang nagpahanga sa dating big boss ng mafia. I love you so much, my wife. My one and only. My everything, my life, and my Lovely. Bulong ni Evan. Mahal na mahal din kita, Evan. Hanggang sa mamatay ako, ay ikaw lang ang mamahalin ko. Bulong din ni Lovely. Nagdampi muli ang kanilang mga labi, tanda ng bagong simula ng kanilang pagmamahalan. Kasabay noon ay ang palakpakan at sigawan ng mga bisita nila sa kanilang masayang pangalawang kasal. Nanligaw si Evan kay Lovely kahit na mag-asawa sila. Hindi nagtagal ay sinagot ni Lovely si Evan at 1 taon ang nakalipas nang mag-propose si Evan sa kanya. Tumagal ng ganon dahil nais muna ni Evan na mag-enjoy si Lovely. At ngayon nga ay ikinasal muli silang dalawa ng puno ng pagmamahal at kasiyahan.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please don't forget to leave a like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Paalam! Kuya Agustin Stories present